aral na may ants pala dito ng tinatapakan ko. My goodness, bloopers. Shoot. Goodness. Good morning everyone, welcome to our channel. It's another day in Meridian, Mississippi. So nandito na naman ako sa Bonita Lakes ngayon. And it's 5:45 a.m. Yung dalawa tulog pa rin. And it's a weekend. Last 2 days na may trabaho ako dito sa Meridian. So it's a long weekend also kasi sa Monday it's the Memorial Day dito sa US. So yung mga tao usually pag long weekend umaalis dito sa Meridian kasi walang gaano activities dito, so pumupunta doon sa coastline ng Mississippi or Alabama or Florida or pumupunta ng Atlanta, Louisiana, so kahit saan-saan lang. So yun, and I think ako lang nandito ngayon kaya confident na mag-vlog. So yun. And I will make the most of the days that we have left here. So kaya pumupunta ako dito and I will miss this place. Napakaganda. So yun, and yun nga pala, it's been a month I think since nag-apply ako sa mga hospitals doon sa Washington State, and initially I applied to 2 laboratories here, as I have mentioned before, and I got 1 interview about 3 to 3 weeks ago, pero I haven't heard from them yet, and I'm worried baka hindi ako matanggap. So I applied for another 2, hindi pa rin, wala pa rin akong feedback. So I don't know kung anong mangyayari nito. It's been a month already, and days na lang pupunta kami ng we will start our relocation or road trip. So medyo worried na din ako kung paano to, and I hope next week I will hear from the facility that had an interview with me. Pero sa 3 lab na in-applyan ko, wala pa rin eh. So yun, medyo nag-alala na ako. Pero yun nga, kasi mahal na din doon eh. So I need to work. Although malaki yung sweldo, yung medyo malaki, hindi naman kasing laki talaga sa California, pero compared to here, I think times 2 yata. Yeah, times 2 ang sweldo niya doon. So, pero yun nga, I want to work kasi gusto ko din yung anak namin private school pa rin, and we'll make another vlog how we enrolled our son sa private school doon, Catholic school pa din. Kasi gusto namin Catholic school kasi nga yung nanggaling kami din ng Catholic school ng misis ko. So gusto namin yung anak namin doon Catholic school din. So yun, and so yun ang difference dito. So doon sa mga may balak mag-apply dito sa Amerika, especially, oh my goodness, ang lakas ng hangin dito. Muntik nang matumba yung selfie stick, yung camera ko. Huwag naman sana kasi wala nang camera ang iba. Meron din pero mas mabuti to, mas maganda to. Anyway, so yun na, yun sa may nagbabalak na mag-apply. I-consider din dapat kung sa south or sa northern states kayo.
Kasi usually ang nag-sponsor talaga yung nandito sa South. Mas maraming mag-sponsor dito. Kasi nga I think less ang competition mo dito sa South kasi nga especially dito sa Alabama, Louisiana, sa Mississippi, ganong area, Ohio, Tennessee, Virginia, Carolina, so mga ganon. Mas madali kang makahanap ng employer kasi nga I think kukonti lang, hindi naman kukonti talaga, pero it's lesser than the applicants the northern states, I think, kasi mas maraming gustong manirahan doon sa northern states kaysa dito sa south. Hindi ko naman sinabing walang nanirahan dito, pero I think mas marami doon. So ang competition mo doon sa mga nang-apply is mas mataas. I'm talking about other healthcare professions. Kasi yung nurse, walang problema yung nurse. Kahit saan dito, may in demand talaga yung mga nurses. Although in demand naman yung, in general, yung healthcare professionals talaga. Pero hindi kagaya talaga ng mga nurses dito. So kahit anong states, anong lugar dito, hindi man talaga yung mga nurses. Pero I'm talking about mga medtechs. I don't know about PTs or radtechs. Pero yun. So doon kasi sa pupuntahan namin, it's a good place. It's more beautiful, I think. And the quality of life is higher, I think, in Washington. That's why marami ding nag-apply na mga young ones, mga younger professionals. And kasi mas marami kasing activities eh. So kaya ang competition medyo mataas na. So yun, I applied for 4 and I got 1 interview sa isang facility. So yun nga, medyo worried. Wala pa ring word from or response from yung facility na nag-interview ako. So sa akin naman, kung hindi pa ako matanggap ngayon, wala pang trabaho, and I always thought if one door closes, another one opens. Pag hindi ako makatrabaho pa, so I think I have time, or that gives me a sign na I'll have to concentrate on becoming an MD here, or my licensure here, so that I could, kasi 3 exams din kasi that I have to take. Step 1, Step 2, Step 3. So Step 1 and Step 2, written exams yun. And then for Step 3, yun yung practicals namin. And yung practicals, like there's a patient, parang they will hire an artista ba to assume the role of a patient. So, and bibigyan kanila ng case na example, itong patient na ito came in sa ER with abdominal pain, ito yung vital signs, so ito yung history niya. So depende sa history tsaka sa vital signs, so you will have to evaluate the patient. Like, you will take the history and you will take the physical exam. You will do the physical exam, I mean. And then based on your history and physical examinations, ano yung initial impression mo, ano yung mga ancillary procedures if mayroon, or labs or imaging na i-order mo for this patient, ano yung initial na medications mo, and after the labs, ano ang medications na ibibigay mo, overall yung management mo sa pasyenteng yun. So, and you will be graded according to how you manage your patient. So, ganun ang third step para sa licensure dito. So, kung makapasa ka na,
then that's the time na you will apply for residencies here. And then depending on the specialty ang competition. So yung mga cutting specialists, yung mga surgeons, yung mga OBs, general surgeons, orthopedic surgeons, so mga medyo napakataas ng competition sa mga specialties na yun. So if ever, I will go for the family medicine kasi in demand din naman ng family medicine dito, and it's really lucrative or a good specialty for the US. So I think I'll go for it. So yun na lang siguro ang gagawin ko muna. I will review for the exam. If wala talagang tantakang muna sa akin, and at the same time I will be a house husband also here. Alam ko marami sa atin sa Pilipinas, especially sa may mga asawang OFW. So usually ang mga husbands ang nag-aalaga sa mga anak sa bahay doon sa Pilipinas. So yun. And one time I saw this comedy show ni Dave Chappelle. So I think Filipina ang asawa ni Dave Chappelle, and he mentioned that sa Pilipinas daw there are male Filipinos na are taking care of their children and the house, and they are emasculated. So parang in our language, parang nawawala ang pagkakalalaki ba? So parang nawawalan pagkakalaki kasi nga sa bahay lang, and supposed to be ang lalaki ang breadwinner ng pamilya. So he mentioned that, pero yun nga, case to basis naman kasi may mga mag-asawa na ganun ang best option or situation para sa kanila. So yun ang ginagawa nila. And siguro yun lang muna ang gagawin ko. If wala talagang matatanggap sa akin, I will take care of the MD licensure here sa US. USMLE tawag sa amin nun. And I will be a house husband for a while until I get my job or I'm done with the certification exams. Yun nga, tatlo. So yun, and medyo yun nga, yung pag-iisip ko namin ngayon, medyo ang daming pumapasok sa isipan namin. We have a lot to think about kasi hindi lang kami, may bata kami, and we have to think about that kid's future also. So yun, ganun naman talaga pag parents tayo, maraming iniisip, and this is the time na we appreciate our parents also. Nung bata pa tayo, in college or universities, ang sarilang iniisip natin tatanggap lang ng allowance. So yun, sarilang iniisip. Pero ngayon, I really appreciate what my parents did for me, for us siblings. They sacrificed a lot for us, and may palagi tayong sinasabihin noon ng parents natin na you will realize what we are doing for you is the best for you once you have your own children. So yun nga, na-realize ko na yun. Yung aral na may ants pala dito ng tinatapakan ko. My goodness, bloopers. Shoot.
Ah! Goodness. So, yun, maglakad-lakad muna tayo. Itong area. So, dyan sa daan, tapos downhill yan. Yan, pupunta doon. Then, yun ang Meridian. So, yan. So, yan, lakad-lakad muna tayo dito. Spring na, so yun nga, napaka-green na lugar namin dito. So I don't know if I mentioned already, 2 days na lang. So it's a Saturday ngayon. And 10:30 yung pasok ko mamaya. So ako talaga, medyo sentimental ako nga tao eh. Medyo na-attach ako sa mga lugar. And everything, like mga bagay na that would remind me of a place. Yeah, of a place. Like, may mga sapatos ako ngayon na binili ko sa Canada. And medyo luma na, pero makagamit para. I still have it until today. So, hindi ko pinamibigay. Paminsan-minsan ginagamit ko yung mga clothes ng anak ko or clothes ko from the Philippines. Di naman lahat sa Canada. So talagang hindi ko yan tinatapon. So yun, gusto ko lang ipapakita sa inyo na may pagkakaiba yung north at saka south. So dito sa south, yung pag-apply ko, tanggap agad eh. Interview agad after 2 days, and then after ng interview, tatawagan ka ulit, ito yung offer namin, sign-on bonus, ito. Kasi nga mas in demand dito, kasi mas konti lang mga healthcare professionals dito sa southern states. So, dun sa magaganda na, like, I think California din siguro. Ewan ko ha. Doon sa Washington, kasi nga medyo mataas na din ang competition mo doon. Although marami pa rin ang pagtatrabahoan mo, pero medyo may kakompetensya ka na doon. So kaya ito yung experience ko pag apply ko ng 4, initially 2, may tumawag na isa, apply ako ng additional 2, wala pa rin akong feedback hanggang ngayon. So, yung interview ko din, like sabi ko, so wala pa. So, hopefully, next week, while we are traveling, hopefully makatanggap ako ng feedback. Either tanggap ba or hindi. Kasi yung, hindi mo rin, yung hanging yung status mo. Hindi mo alam kung tatanggapin ka or hindi. So, mas mabuti ng may feedback na either tanggap ka or hindi. At least wala ka ng ibang isipin at you can move on to the next application. Okay. It's the Father's Day weekend. So, yun. So, yun nga. House husband. For a few weeks or wala talaga. I think I have to review for the step 1, I mean, 6 months na tutukan talaga, yung uupuan talaga. Kasi yung licensure exams ng MDs, talagang uupuan mo yan eh. Yung licensure ko sa Pilipinas, hindi ko lumabas ng kwarto ko for a month.
So, kinakain ko noodles, mga ganun. Concentrate talaga, inuupuan mo talaga. So, same thing with here. Although, medyo matagal yung preparation ko or review kasi nga, I have other responsibilities na may bata, may asawa. So, mga chores sa bahay. So, yun. Pero, at least, I get to concentrate if wala talagang makuhang work. So, I get to concentrate. So, yun. And it's 6:40 a.m. na dito, so I have to go home, prepare for my work at 10:30 a.m. today. So yun, yun lang munang vlog ko ngayon. It's an update for those who are interested anyways sa application dito sa pagtatrabaho. So yun lang munang vlog ko ngayon, and thank you for watching. God bless you all and stay safe. And by the way, for all those in the US, happy Memorial Day weekend, and I hope you have a good time. God bless you all.